Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Yes, welcome to Mindful Chats. Good evening. Well, Pam, good evening. And Maganda ka sa gabi. well, mga kaibigan, this is a program on mental health, aired and viewed and streamed over 89.1 FM and the Facebook and YouTube channel of the Adventist World Radio. Kumusta po kayo mga kaibigan na nakikinig ngayon at nanunood? Mga kaibigan natin, mga kabalikat, katalakayan, mental health. Isang oras na naman po na punong-puno ng impormasyon kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating physical na aspeto, lalong-lalo na ang ating mental na aspeto. Kumusta, Pam? Maganda ka sa gabi, Doc Lane. Lagi naman. At magandang ngiti ni Ma'am Iyer. At we hope that everyone is okay today. And may we say hello, good evening, good afternoon, whatever time this may reach you. We are greeting you happy Friday, or shall we say happy Sabbath? Is it okay? Good evening. And we are aired at Adventist World Radio 89.1 Manila. Okay. Doc Yes. Lane? Yeah. Mga kaibigan, to those who just tune in, ang ating pong programang Mindful Chats ay may iba't ibang mga parte. Una, ang lektura ng ating resource person. Pangalawa ay ang question and answer. Yung mga sasagutin ng ating resource speaker, ang inyong mga katanungan. So I would like to recommend and suggest, encourage those who are viewing, those who are listening, na kung may katanungan po kayo, kindly jot it down in our chat box sa Facebook and YouTube channel. And babasahin po namin yan at sisikapin natin na masagutan po ang lahat ng inyong mga katanungan. Okay, so please feel free to call us. I know that the number is being shown on your screen. Send us a message in the chat box and YouTube. We are very, very fortunate, mga kaibigan, to have with us an expert in the field of mental health. And she will be introduced to us by Pam. Pam? Yes, but before that, before we introduce our speaker tonight, who's beautiful and as beautiful as the night, we would like you to call us up on this number 0918-9447-891. If it seems very fast po dun sa ating crawl ad, meron po tayong 0918-9447-891. And before we introduce our speaker tonight, let us pause for a while for a word of prayer. Let us bow our heads and close our eyes for prayer. Dear God, occupy our minds with your thoughts and let us lift your name on high. Allow us to have this kind of thought as Jesus has. In Philippians 2, it says, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Let us allow your Holy Spirit to dwell and to guide us in all the things that we would like to learn. May we have you and your mouthpiece to explain everything that we would like to be enlightened with, Dr. I, and may we have a focused mind and heart only to what we would like to learn from you. In Jesus' name we pray. Amen. All right. I would like now to let you know who our speaker tonight is and how she had attained her status right now, as she would be sharing to us whatever she has been
tagged as doctor, okay? Our speaker tonight has served in various capacities within the Adventist organization. She had been a secondary school teacher, administrative secretary, and she was also a department director at the South Central Luzon Conference and North Philippine Union Conference. She is actively involved in media ministries as a host and guest presenter on Adventist World Radio and Hope Channel Philippines. A roster of achievements are written after her name, such as licensed professional teacher, a certified family educator, and a life coach. She holds also a master's degree in guidance and counseling and a doctorate in psychology. Currently, she is serving as assistant to the president for Adventist Possibility Ministries in the Southern Asia Pacific Division, of which job focuses on individuals with special needs, just like me, including the deaf, blind, physically immobile, and mentally challenged, widowed, orphans, vulnerable vulnerable children and caregivers. Her ministries also encompass empowering women and family, life coaching, and counseling. And she authored a book titled A Woman in Good Shape. If you have found one, just let me know. I'll also purchase one. She is married to the Vice President for NDRIEL of the Southern Asia Pacific Division, Pastor Arnold Gabin. Mommy I is the proud mother of two registered physical therapists, Neil and Damsel. Our speaker tonight, ladies and gentlemen, Dr. Irene Gabin. Ma'am, may you Thank have the floor? Thank Yeah. you very much, Pam, for that introduction. Thank you, Doc Lalaine, and thank you, AWR team, for this opportunity again to connect to one another. And of course, binabati ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa atin pong 89.1 AWR Manila na po. At syempre, lahat po ng kayo na sumusubaybay ngayon, kung mas maganda po kung mag-invite pa po tayo, no? Para nang sa ganun, mas marami po tayong matuto sa atin pong magandang pag-uusapan po ngayon. Sinimulan na po natin itong series na to at talaga namang isa sa mga interesting na topics na magandang pag-usapan po yung tungkol sa kung paano magiging malusog po ang ating pong pangkaisipan dahil sinasabi natin, narinig natin, everything starts in the mind. Ano po? So, magtutuloy-tuloy na po tayo, at nais kong pasalamatan ng Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng panahon na kagaya nito, para tayo magkasama-sama. At kagaya ng binanggit ni Doc Lalaine kanina, kung meron po kayong mga gustong itanong, i-clarify, ay bukas po ang atin pong programa para po sa inyong mga inquiry o gusto niyo pong malinawan, So magtutuloy-tuloy na po tayo sapagkat maganda po na ma-maximize na natin ang atin pong panahon. Kaya akin pong isi-share sa inyo ang atin pong pag-uusapan ngayong gabi na may kinalaman sa mindfulness and spiritual meditation. Kayo na sumusubaybay dito po sa ating programa ng mental health na mga services po natin, pag-usapan natin ano ba itong mindfulness and spiritual meditation. Alam niyo po ba, mga minamahal namin na mga taga-subaybay, ngayon, ang mundo natin masyado ng mabilis, mabilis na para bang ipo-ipo kabilis ang pangyayari sa mundo natin. There are so many life events na nangyayari sa bawat isa sa atin, saan man po tayo naroroon, talaga namang tayo ay kasama po dito sa mga sinasabi ko na talaga namang lahat ng ito ay may kaakibat na, alam nyo, yung kapag tayo ay as we go through different life events or experiences, may kaakibat po yung challenges. Bagaman maraming mga magaganda, but may kaakibat yan na mga stress o sometimes yung mga ibang mga tao nagkakaroon ng anxiety, ng depression. Siguro iniisip ninyo, bakit kaya? Bakit may mga tao na nagkakaroon ng ganitong mga mental health issues, mental health challenges, at yung iba ay umaakyat sa mental disorder, Anong meron? Kasi alam niyo po ba na sapagkat pag hindi po tayo naging maingat, makikita po natin yung sarili natin na nagre-react tayo, yung tumutugon tayo ng mabilisan, na kulang sa pagninilay-nilay sa mga nangyayari sa atin.
Sa halip, ano po, na tayo tumugon ng merong karunungan at merong kapayapaan at merong kabutihan, ano po. So, dalawa naman lagi yan po sa lahat ng nangyayari po sa atin. Pwedeng ang maging tugon natin positibo, pwedeng negatibo, pwedeng nakatutulong sa atin at pwedeng maging dahilan para mas lalong malugmok tayo, ano po, sa hindi mabuti na kalagayan natin. Kaya pag-uusapan po natin, ano ba ang ugat nito? Saan ba nag-uugat ito na nagkakaroon ng mental health issues ang mga tao kapag hindi sila maingat ano po sa pagtugon sa mga pangyayari sa buhay na ano alam niyo po na nangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kaya yung mindfulness, pagiging bukas ng ating pong kaisipan, ay alam po, hindi lang ito naririnig natin mindfulness, parang naging trending na ito o parang naging uso na lang, nagiging palasak na nating naririnig kung hindi ito po isang pangangailangan, ano po? It's a necessity. At maging intentional po tayo. Ibig sabihin ng intentional ay talagang sasadyain natin na maging mindful tayo. Ano ibig sabihin ito? Yung intentional act of pausing, breathing, and becoming fully aware. Ang ganda po, ano? Fully aware kung ano po yung nangyayari sa atin sa pangkasalukuyang panahon. Kaya po, yung spiritual meditation, okay? Mindfulness, spiritual meditation, it invites us into sacred stillness, a space where we can reflect on God's word, sense His presence, and realign our hearts with His peace and purpose. Mamaya po, akin pong bibigyan ng diin yan. So, ang akin pong presentation ngayon, is in a form of a question and answer. Baka yung question niyo, madaanan ko na po, So, minabuti ko po, sang-ayon dun sa mga karanasan ko. Ito po yung mga ilan sa mga mahalagang tanong, na ang akin pong na-encounter at maaaring ito rin po ang tanong natin sa ngayon. Ano po? So, what is mindfulness? Tingnan po natin yun. Ano ba yung mindfulness? Ano ba yung pagiging aware sa mga nangyayari sa atin? Ano po? So, ibibigay ko po sa inyo ito. Ang sabi dito ay mindfulness is being fully present. Kanina fully aware. Fully present. Talagang alam mo kung ano nangyayari sa pangkasalukuyan. Alam nyo ba? Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang tumutugon, ay alam niyo yung parang hindi nagiging maingat sa pagtugon sa mga nangyayari sa kanila sapagkat they are not fully present, they are not fully aware. Hindi nila alam kung ano ba talaga nangyayari sa kanila. Ano ba yung pagiging fully present natin? So alam natin kung ano ba yung naglalaro sa isip natin ngayon? Ngayon, hindi yung kahapon, ngayon. Ano ba yung nangyayari sa ating, ano ba yung naiisip natin? Ano ba yung mga damdamin natin? Ano ba yung nangyayari? Meron ka bang nararanasan sa iyong katawan? Meron ka bang nararamdaman? Ano yung mga nasa paligid mo? Kasi dahil ngayon po nasa digital world na, may tendency po kasi na pag talagang tayo ay nakatutok sa ating mga gadget, hindi natin nalalaman kung ano yung nasa kapaligiran natin. Kaya nga po yung pagtugon natin sa pangyayari ay hindi nagiging maayos. Ang ibig sabihin ng mindfulness, wala kang judgment, wala kang ibinibigay na konklusyon o paghatol o wala kang mga comments pa, wala. It's about noticing rather than reacting. Hindi ka nagre-react. Fully aware ka kung ano yung nangyayari. Ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo, ano yung damdamin mo, ano po. Yan. So, bibigyan kong diin yan po sa pagpapatuloy ko. Ano po. So, meron pong isang talata sa banal na kasulatan na masusumpungan po natin ito sa Proverbs 4:23. Gusto ko po yung nasa New Century Version. Ang sabi ay, be careful what you think because your thoughts run your life. Maging maingat daw tayo sa ating iniisip sapagkat kung ano yung iniisip natin, yan po yung nagpapatakbo ng buhay natin. Okay? Yan po yung sinasabi ni Apostol ni Haring Solomon, sa Kawikaan 4:23. So, sunod na tanong. So, naintindihan natin ang mindfulness, ibig sabihin ang keywords pa ay fully aware, fully present. Alam ko kung ano yung nangyayari sa aking kapaligiran, maging sa aking kaloob-loob, sa aking iniisip sa ngayon. Maaaring hindi naman lahat, but you are hindi mo
talaga lahat ng naiisip mo ay alam na alam mo, but aware ka kung ano yung iniisip mo ngayon, ano? Okay, so next question is mindfulness only a psychological tool? Ito ba ay parang ginagamit lamang na isang kasangkapan ng psychology upang sa ganon maunawaan natin, para ito ay isang, kumbaga sa karpentero, isang kasangkapan, isang ginagamit, isang kagamitan para mawala yung stress mo. Ang sabi po ay hindi. Pag sinabi nating mindfulness, nakatutulong ito para mabawasan yung ating stress at makapag-increase ito ng focus mo sa buhay. Pero alam niyo po ba na ang mindfulness can also be a spiritual practice? Ang ganda, no? Spiritual practice. At ito'y nagtuturo sa atin upang mabuhay tayo ng may pagpapasalamat, may kapayapaan, at talagang mas malalim na pagkaalam, yung kamalayan natin sa presence ng ating Panginoon. Yun palang ibig sabihin ng mindfulness. Hindi lang ito basta, may mga tao kasi na, parang ako ay fully aware sa isip ko. Hindi lang pala ganon yung mindfulness. Kung hindi, ito ay isang spiritual practice din po. Kaya nga, ano ang kinalaman nito? Upang sa ganon magkaroon tayo ng malusog na pag-iisip o kaisipan. Yan. So, question number 3. How is spiritual meditation different from regular meditation? Kasi marami mga tao yung nagme-meditate ako. Okay? Yun yung mga regular meditation, nag-iisip ka ng tungkol sa gagawin mo bukas, nag-iisip ka kung ano yung gagawin mo, like halimbawa, meron kang speaking engagement, iniisip mo yun, that's a regular meditation, iniisip mo sa sarili mo kung ano yung mga gagawin mo at mga yung like ngayon, yung engagement, kung ano yung activity mo. Pero ano ba meron bang pagkaiba yung spiritual meditation? Ano ibig sabihin ng spiritual meditation? Yan. Yung regular meditation, nakafocus lang daw yan doon sa iyong pagiging relax. At saka yung yung kamalayan mo. Halimbawa, ngayon, nandito ako sa bahay namin sa San Pablo, masarap ang hangin dito, nakaka-focus ako, nakaka-relax ako. That is a regular meditation. But spiritual meditation, which is also a part of meditation, this is rooted, nakaugat ito doon sa pagka-ibig mo na makaugnay mo, yung hindi lang tao, kung hindi yung Diyos, sa pamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita, at yung taimtim na pagninilay-nilay. Gusto ko nga, taimtim na pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. Yan yung spiritual meditation. Meron kang pagninilay-nilay, pero hindi lang basta tungkol sa sarili mo na mga ginagawa o yung life events mo. Kasi alam nyo ba, mga kaibigan, may tendency na kapag nagnilay-nilay lang ikaw tungkol doon sa iyong pansariling ginagawa, may tendency kasi na magkaroon ka ng anxiety . Kasi doon ka lang nakafocus sa iyong activity. Pwede kang ma-depress, pwede kang magkaroon ka ng worry. Bakit? Kasi pag halimbawa, ang dumaan sa iyong pagninilay ay tungkol doon sa mga problema mo, sa mga kailangan mong bayaran. Nagninilay-nilay ka sa mga ganon. May tendency. Yan po yung, kaya marami mga tao nagkakaroon ng anxiety dahil nakafocus lang masyado dun sa sariling mga activities. But spiritual meditation is more than being aware of what is happening in your life. But this is nakaugat, rooted, na meron kang pagkaibig, may pagkagusto ka, meron kang desire na hindi lamang tungkol sa sarili mo, kung hindi tungkol sa Diyos na lumikha sa iyo. Yan. Let's move on. Question number 4. Can mindfulness and spiritual meditation be practiced together? Magkahiwalay ba yun? O pwede ba yung pagsamahin? Pwede ba? Posible ba yun na pagsamahin yung mindfulness na binanggit ko sa inyo kanina na fully aware kung ano yung nangyayari sa iyo? And then spiritual meditation is becoming connected dun sa Diyos na siyang lumikha sa iyo.
Pwede bang pagsamahin to? Ano ang answer? Definitely yes. Mindfulness quiets the mind and creates space for spiritual meditation to flourish. One grounds you in the present and the other lifts you into communion with God. Mahirap magkaroon ng spiritual meditation if you are not fully aware, if you do not prepare yourself and you are not willing to enter into an activity na kasama mo ang Panginoon. Ano? Ang ganda, no? So, question number 5. Is there a biblical basis for these practices? Kasi ang tanong kanina pwede bang pagsamahin yung mindfulness at saka spiritual meditation? Yes. Pero may biblical basis ba to? Tingnan po natin, ano? Ang sabi po sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Be still. Ano? Yun yung personal focus mo. Pero hindi basta doon ka sa sarili mo. Ang sabi ng ating Panginoon, be still and know that I am God. At meron din binanggit ang ating Panginoon, ano, yung karanasan niya, na siya ay pumili ng isang lugar para maging panatag ang kanyang kapaligiran at magkaroon siya ng personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Luke 5:16. At ganun din ang banal na kasulatan ay ini-encourage tayo, ano, na magkaroon tayo ng meditation sa salita ng ating Panginoon. Mababasa natin sa Joshua 1:8 and Psalm 1 verse 2. Ang mga ilan lamang sa mga Bible verses na ito ay nagsasabi na talagang merong biblical basis yung pagsamahin mo yung meditation, ano? At saka yung meron kang spiritual talaga na pakikipagniig, ano, sa ating Panginoon. Yan. So, let's move on. Ang sabi po ni Diana Robinson, prayer is when you talk to God. Meditation is when you listen to God. I like that. Ang ganda, no? Yung pag ikaw nanalangin, yung spiritual meditation, ito yung nakikipag-usap ka sa Panginoon tungkol sa activities mo, tungkol sa mga burdens mo, tungkol sa pagpapasalamat mo. Di ba kanina ang sabi, spiritual meditation leads you to a life of gratitude. Na ikaw talaga magpapasalamat sa Panginoon dahil magme-meditate ka ng mga blessings ng Panginoon sa iyo. Alam nyo, ang isang pagpapalusog ng mental health natin is when you count the blessings and not the burdens. Ang isang dahilan kung bakit may mga tao na madaling magkaroon ng anxiety, depression, mental health issues, sapagkat mas nakafocus sila doon sa burdens and they overlook the blessings of the Lord. So let us count the blessings and not the burdens. So when we meditate, iniisip-isip natin yon. Nagkakaroon parang tayo ng self-inventory. Ano ba yung mga blessings ng Panginoon sa akin ngayong araw na to? No, binanggit ko dun sa book na binanggit kanina, no, yung meron dun sa book na A Woman in Good Shape. Mas maganda yung www, hindi yung sinasabi what went wrong. Hindi yun Kung hindi what went well. At kapag ang isip natin, ang meditation natin ay doon sa blessings ng ating Panginoon, our mind, yung chemistry ng ating brain nag-iiba, nagre-rewire yung ating brain at pupunta siya doon sa something positive. Sabi dito, meditation is when you listen to the Lord. Prayer is you talk to the Lord. May meditation ka pa rin doon. You talk to God. But meditation, yung spiritual meditation is you listen to the Lord speaking to you. And yan ang sabi ni Diana Robinson. Ang sabi pa ni Mother Teresa, in the silence of the heart, God speaks. Diba? Silence, meditation. Nandun yung binibigyan, you empty yourself from the cares of the world, nagkakaroon ng kapayapaan,
para sa ganon, marinig mo ang boses ng Panginoon, His message to you. Ano? Ang ganda, in the silence of the heart. Pero kapag nakafocus tayo dun sa mga troubles natin, sa mga burdens natin, mahirap mong marinig yung salita ng Panginoon na napakaganda para sa atin. Ano? Okay. So, question number 6. How do I start a mindfulness practice? Okay, nandun na tayo sa how to, ano? Kasi kanina dinefine na natin, tinignan na natin kung ano ba ito, ano ba ang ginagawa nito sa atin, ano ba yung benefit sa atin. Ngayon naman, how do I start a mindfulness practice? Bibigyan ko po kayo ng mga practical lang, ano, ng mga suggestions. Sabi dito, yung answer. Let us sit in a quiet place. Di ba ganyan naman pag if you want to be mindful of the things that are happening around, you need to be seated, doon sa quiet place. You are going to withdraw yourself from the noise, sa mga distractions. Sit in a quiet place. Siguro kasama na dyan yung pumili ka ng lugar na mahangin, conducive, para maging mindful ka talaga at makapag-meditate ka ng maayos. You breathe slowly and deeply. Huwag yung kaagad, kasi kailangan i-prepare mo yung sarili mo. Very practical. Halimbawa, umupo ka sa isang ilalim ng puno, yun ang napili mo, para ma-practice mo yung pagiging mindful mo, yung mindfulness. So, and then, huminga ka muna ng kumbaga kasi lalo na galing ka sa paglalakad o kaya tumakbo ka o kaya yung mind mo masyadong pagod sa pag-iisip. So breathe slowly and deeply. Makaka-prepare yan para maging mindful ka. Hindi lang isang beses. Okay? O kaya tumingin ka sa greens, tumingin ka sa paligid. Yan. Notice your thoughts. Kapag ikaw ay ganon, yan, dahan-dahan ka na you are really in your mind. Notice your thoughts. Ano ba yung iniisip ko ngayon? Then gently return your focus to your breath. Okay. Okay. Yan. Parang ganun lang, And then start with just 5 minutes a day. Yan yung ginagawa, Na mag-start ka with just 5 minutes. Ayan, ginagawa mo yon para hindi ka mabigla Yan naman yung suggestion, para hindi ka mabigla. Okay. Now, what's a simple way to do spiritual meditation? Kanina yung mindfulness, Mindfulness is simply choose a place na makakapag-relax ka. Kasi mindfulness is being relaxed. Yan yung mindfulness. Makapag-relax ka, malaman mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo, and then you connect it, yung connect na yung yourself mo talaga, nandun yung presence of mind na, and then ano naman tong spiritual meditation. Okay? So, of course, we need to begin with prayer. Mahirap tayo na makapag-meditate kung hindi tayo makapag-pray. Kaya kanina, nag-pray si Sister Pam para yung ating isip talaga nakafocus doon sa kung ano yung babasahin natin. Halimbawa, and then read a Bible verse. Halimbawa, magsimula ka sa Psalm 23:1 or John 3:16 or Matthew 6:33 or whatever na Bible verse na gusto mo na makapag-meditate ka upon that. Kasi ano sabi kanina, meditation is you are going to listen to the voice of the Lord. Kung ano yung message niya sa'yo. And then you meditate. What is God saying to me? Halimbawa, Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi yung nabasa mo lang. Alam niyo yung pagiging mindful mo, talagang doon ka nakafocus. Isang tabi mo yung labahin mo, isang tabi mo yung mga utang mo, isang tabi mo yung mga gagawin mo bukas. Kung hindi, andun ka talaga focus. And then, nakatingin sa Bible, Psalm 23 verse 1. Okay. Every word. Because mindfulness is being fully aware. Fully aware ka kung ano yung binabasa mo. Fully aware ka kung anong part ng Bible ang binuksan mo. Fully aware ka, fully present ka kung ano yung damdamin mo. Something like that. And then you meditate. What is God saying to me? Ano ba yung mensahe ng Panginoon sa akin? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa akin tungkol dito sa verse na ito? You sit in silence, listen. Ganun lang,
mga kaibigan, that is spiritual meditation. Walang distraction around. Talagang nakafocus ka. But we are going to start with being mindful. Kaya sinimula natin sa mindfulness, being fully aware ka. Fully aware na nandyan yung Bible mo, nandyan yung water mo, kung kailangan naman ng tubig habang nagbabasa ka, mga gano'n na mga practical. So, and then, spiritual meditation is, ano sabi kanina sa spiritual meditation na definition? You are connecting yourself to the Lord. You are connecting yourself to the Lord. Yun ang ibig sabihin nun. So, yan po, very practical, ano? Question number 8. What are the benefits of these practices? Ano yung benefits ng ganitong practices? Okay, take note of the word practice. When we say practice, that is your habit. Hindi ito one time, hindi ito occasional, hindi ito parang kung kailan mo lang gusto. Kaya kanina sabi ay, this is an intentional act. So what are the benefits of these practices pag naging practice mo na yan? Of course, ang answer, it reduces stress and anxiety. Yan, di ba? Alam mo, pagka ikaw ay, when you count the blessings, when you are mindful of what you are reading, and you are listening to the message of the Lord, and then yung stress mo, yung anxiety mo, mapapansin mo, napapalitan ng happiness, napapalitan ng joy, napapalitan ng peace. Yun, ang benefit noon. Nare-reduce ang stress and anxiety. Marahil nandyan pa rin yung stress and anxiety, but you are able to cope with that. Kasi sasabihin ko po sa inyo, yung stress, minsan hindi mo yan maiwasan nandyan yan eh. Kasi ang ibig sabihin, ano po ba ang ibig sabihin ng stress? Stress ay, yung tao hindi siya stress. Yung bagay hindi siya stress. Yung pangyayari hindi yan stress. Sila yung mga stressors. Yung stress is your response. So, di ba kanina binanggit ko po sa inyo na sa bilis we are living in a fast-paced world, sa bilis ng takbo ng sanlibutan at sa bilis din ng mga pangyayari, may tendency talaga na magkaroon ka ng stress, anxiety at marami pang mga mental health issues. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng practice, ma-develop sa atin at maging habit natin at magkaroon tayo ng practice na itong tinatawag nating mindfulness and spiritual meditation. Magkakapag-improve ng clarity and calmness, mararamdaman mo na lang na kalmado ka na. Hindi ka na nagpapanik. Bakit? Because you begin to focus on something else, something positive. Umalis ka dun sa magulong pag-iisip at pumunta ka doon sa isang mapayapa at magandang pakikipagniig sa Panginoon. Yun yung spiritual meditation. Nagkakaroon ka ng stronger emotional balance. Kasi alam nyo, kapag ang emotion natin, kapag mas galit tayo, ano ba yung mga emotions? May positive at saka negative emotions. Kapag ka galit tayo, that is a negative emotion, at sobrang galit natin, nagkakaroon ng imbalance no? Kapag gano'n, may tendency na umakyat yan sa anxiety, umakyat yan sa mas matindi pa na emotional state, ano? Pero kapag meron kang spiritual meditation, mindfulness, and spiritual meditation, nagkakaroon ng balance yung emotions mo. Nagagalit ka, pero kaagad mo siyang nababalanse. Hindi mo pinananatili na galit ka o kaya natatakot ka. Pero dahil meron kang spiritual meditation, ang banal na spirito ay gumagawa sa buhay mo, nagkakaroon ng balanse yung emotion mo, no? Hindi nananatiling takot ka, hindi nananatiling nag-aalala ka. Kung hindi nagkakaroon ng balanse hanggang sa magkaroon ka ng lubos na kapayapaan. Deeper relationship with God. Ito yung mga benefits, major benefits kapag ka na-develop sa atin yung mindfulness and spiritual meditation. More compassion, patience, and inner peace. Saan po nagmula? Mental health. Ito kasi pagka
ang ating mind is healthy, magiging healthy din ang body natin, ang physical natin, ang ating social life, at lahat na yon magkakaugnay po yan. Magkakaroon tayo ng compassion. Bakit? Kasi kapag meron kang pagka meron kang spiritual meditation, mas lalo mong naiintindihan yung mga taong maaaring meron silang nagagalit sila o meron silang negative emotions. Mas nagiging compassionate ka sa kanila, mas nagiging considerate ka sa kanila at may empathy, ano? Patience, mas nagkakaroon ka ng patience and inner peace. Yan po mga gift ito alam niyo po mga kaibigan, ito ay walang bayad. Bakit? Sapagkat ito gifts ng ating Panginoon sa atin, mga blessings ng Panginoon sa atin, no? Okay, meron na lang tayong 3 questions, I think. Okay, question number 9. I am easily distracted. Okay. Madali akong madistract eh. Parang ang hirap para maging mindful at magkaroon ako ng spiritual meditation. Anong gagawin ko? I'm easily distracted, ano? Ito na naman po, ang sabi dito ay distraction is normal. Don't get discouraged. Gently return your focus to your breath of your chosen scripture or prayer word or prayer objective. Every return builds spiritual strength. Now, I'm easily discouraged. What should I do? Anong sabi dito? Yung distraction normal yan. Like halimbawa, gusto ko mag-meditate pero grabe yung lakas ng electric fan. Di ba? Pwedeng distraction yun, normal yan na nangyayari, ano? So, huwag tayo ma-discourage. Sabihin natin, ay, ayoko na nga. Dami namang distraction, di ba? So, hindi natin masasayang, hindi ma-forfeit natin yung maganda na blessings ng ating Panginoon sa atin, yung benefit. Ma-forfeit natin. Halimbawa, gusto nating maging mindful tayo, maka-focus tayo, pero ang dami naman maiingay, ang daming aso maiingay, kagaya ngayon, lumipat ako dito sa isang lugar sapagkat meron kaming 5 pets, maingay dun sa may living room namin, so naghanap ako ng distraction is normal ganyan po, so wag tayong madi-discourage. Lang tayo, tingnan natin, saan bang magandang pwesto, okay? Ganun lang po, and then, tapos, like halimbawa, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, pero nadidistract tayo kasi naiisip ko bakit ganon? Bumabalik sa akin yung galit ko o yung mga hindi magagandang karanasan sa akin. Ang sabi dito ay, okay, siguro kailangan mo munang ilagay muna dyan yung Bible and then hinga ka muna ulit ng malalim, Ganun na lang ulit muna. Return to your mindfulness. Doon ka muna and then baka naman na ikaw ay kailangan mo munang huminga muna ng malalim o kaya kailangan mo munang tumayo, mag-unat-unat. Mga practical lang po ito na mga pwede nating gawin. Pero sang-ayon sa mga pag-aaral ay nagiging epektibo po ito. Kung ano yung makakapag-relax sa inyo, Again, mindfulness is being relaxed. Yan, para pag-relax ka na, yan, pwede ka nang magkaroon ng spiritual meditation. Of course, prayer. Mga kaibigan, prayer, talagang return to the Lord. Lord, nadidistract po ako. Please help me, Lord. Help me. Ayan. At alam ko, natutulungan ka, kaibigan ng ating Panginoon. Question number 10. Then when should I practice? Kailan ko gagawin to? Kakailan ko gagawin ito? Okay, ang sabi po dito ay anytime. Ayan, anytime. Morning, o evening, o any time of the day. Pero ang suggestion po is morning helps you begin the day with peace. Mas maganda ang marami na mga pag-aaral at means kahit sa akin pong sarili yung morning mas maganda. Simulan natin yan sa umaga. Pagising natin. Kahit nga sa gabi, piniprepare mo na yung sarili mo for the morning. Morning helps you begin the day with peace. Kasi pag sa umaga at peace ka na, tuloy-tuloy na yan. Okay, mindful ka. Hindi man ibig sabihin mindful ka lang sa umaga. Pag mindful ka sa umaga, meron kang spiritual meditation, dire-diretso yan hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog mo at sabihin mo, wow, sarap.
ng maghapon ko. Ang saya ng maghapon ko. Evening helps you reflect and unwind. No? Hindi yung pagkagabi sabi mo, nakakapagod. Normal na napagod ka, pero nandun yung excitement mo pa rin. Masaya ka pa rin. Mini moments of mindfulness throughout the day also work well. Yan. By the way, yung mindfulness is having a me time. Yeah, me time. Pero yung spiritual meditation is not only for you. It's not only for me. I am inviting God, sa sarili ko para mas lalo kong maintindihan, mas lalo akong makarespond ng maayos sa nangyayari, sa paligid ko at sa mga life events na nangyayari, So, question number 11. I think this is the last. Can this help me grow spiritually? Ito bang practice na ito ay talagang makakatulong sa akin para ako talaga lumago sa aking spiritual life? By the way, we are talking about mental health. Pero kapag malusog ang mental health mo, okay, bunga po yan ng pagiging, nung pagiging spiritual mo. Or ito'y magkaugnay, mental health is a gift from God. Spiritual health is also God's gift to us. So, kapag tayo ay merong practice ng mindfulness and positive mindfulness and spiritual meditation, well, we can grow spiritually because silence and stillness help us hear God more clearly. These practices deepen our awareness, grow our faith, and open us to divine guidance. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kapag nagbasa ka ng Bible verse, maraming Bible verse na parati nating naririnig. Halimbawa, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's, lagi nating naririnig yan. Ano po? Diba? Palagi naririnig natin. Minsan, nakasakay ako sa LRT, sa tren, naririnig ko may isang preacher na yan ang sinasabi niya. Pumunta ako sa market, meron dong preacher na sinasabi rin niya. Okay, may nababasa ako. Palagi natin yung naririnig. But it will give us more meaning. Mas lalong magiging fresh ang meaning ng Matthew 6:33 sa atin kung magiging mindful tayo, maging relax ang isip natin para makapag-meditate tayo na maayos. Why? Because in spiritual meditation, the Holy Spirit is working. Mas uunawa sa atin at magkakaroon tayo ng personal encounter with the Lord. Yun ang maganda dun Kaya nga ang sabi dun mararamdaman mo na lang. Mararamdaman mo na lang na hindi ka nagalit. Mararamdaman mo na lang na maaliwalas na ang pakiramdam mo. Mararamdaman mo na lang na mapayapa na ang buhay mo. Why? Because silence and stillness help us hear God more clearly. Magkakaroon, mas lalong lalalim yung kamalayan mo. Sa sarili mo, sa pag-iisip mo, sa damdamin mo, sa behavior mo. Lalago ka sa iyong pananampalataya at lalong mabubuksan ang sarili natin doon sa paggabay ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda talaga. Meron pa palang number 12 na question. How do I make this a daily habit? Okay, maaaring yan na itanong ninyo. Paano ba maging daily habit ito? Kasi hindi parang hindi ko to habit Parang paminsan-minsan ko lang to ginagawa. Paano talaga ito magiging daily habit ko? Okay. So ang sagot sa atin is you start into baby steps. Baby steps lang muna. Start small. Small step muna. Halimbawa, 5 minutes muna. Kung hindi mo kaya mag-meditate ng 10 minutes or 30 minutes, magsimula ka sa 5 minutes. Kaibigan, alam ko, kaya mo yan, At kapag intentional ka, nandoon yung iyong willingness. Yung willingness mo gumagawa na agad ang Panginoon dun So how much more kung talagang tutuloy-tuloyin mo ito. Set a daily reminder. Halimbawa,
napag-anuhan mo magkaroon ka ng meditation ng halimbawang 4 o'clock ng umaga o kung hindi 4 o'clock ng umaga, masyadong maaga like halimbawang 5 o'clock. So, set a daily reminder. Pwedeng magkaroon ka ng alarm clock, yung cellphone mo, iset mo sa isang ringtone na ikaw ay mariremind ka, time for my spiritual meditation, time for me and the Lord. Ano? So, use a quiet, comfortable space. Binanggit ko rin yan kanina. Keep a journal for reflections. Meron po ba kayong journal, prayer journal, or journal of blessings, meron kayong isang notebook na yun ay para lamang sa iyong encounter with the Lord nandoon. Alam nyo ba, kapag nagsusulat ka, like halimbawa, in your journal, every day, magsusulat ka ng 3 blessings ng Panginoon sa iyo. Kahit 3 blessings lang. Alam ko maraming blessings, 3 blessings. Habang sinusulat mo yon, gumagawa na kaagad. May mental health na doon kasama no? Bakit? Kasi habang nagsusulat ka, yung mind mo nakafocus na doon. Habang nagsusulat ka, nagme-meditate ka na doon sa sinusulat mo. And internally, gumagawa na ang Panginoon sa iyo para maging at peace ka. Diba? So keep a journal for your reflections, for your meditation, for your prayers, like that. And then be gentle with yourself. Huwag mo namang pahirapan yung sarili mo. No? Be kind to yourself. Huwag mo namang pahirapan yung sarili mo na once na nagiging burden na sa'yo, hindi na yon yung purpose. You need to pray to the Lord, Lord, please help me. Nagiging burden na po sa akin yung practice na ito. Parang hindi na siya magandang practice. So, kapag may burden, laging isang guni sa ating Panginoon. Be gentle with yourself. Ang ibig sabihin ay, huwag mo namang pahirapan yung sarili mo. Do not burden yourself. Magkaroon ka talaga ng relaxed na time sa sarili mo at sa Panginoon. Consistency matters more than perfection. Huwag mo maging perfect ka na. Halimbawa, sometimes kasi mayroon ka mga activities na hindi ka mo nagawa yon. Huwag mo naman yung parang you feel guilty na parang meron ka ng malaking kasalanan ginawa. No. The Lord understands it, but lalo na higit kung nagsisimula ka pa lang, mayroong mga patlang-patlang dyan, o kaya hindi ka nagiging consistent. Pero if you are intentional, balik ka na naman doon sa lagang pinapanalangin mo sa Panginoon, then it will become your habit. It will become your practice. It will become your daily habit. Hanggang sa susunod, hindi na 5 minutes, parang nasasabi ka na, kulang na yung 5 minutes sa'yo. Gusto mo na 10 minutes. Hindi naman yung may alarm clock ka na talagang to the, parang structured na, nakaprograma, Be spontaneous, na parang lang talaga, daily habit mo na masaya mong ginagawa yun, So, sabi dito, be gentle with yourself. Huwag pahihirapan yung sarili. Kung hindi, maging masaya ka na ginagawa mo yun, So, this is the final reflection question for all of us. What could change in your life if you created space for stillness each day? Ano kaya yung maibibigay sa iyong pagbabago sa buhay mo? Na kapag nagkaroon ka na talagang quiet time with God, we usually call that TAG, T-A-G, time alone with God. Time alone with yourself, me time, but you also have time alone with God. And let us remember that mindfulness shifts focus from worry to worship. Okay? Nasi-shift yung focus mo from worry to worship. Hindi ka na, kasi pag mindful ka na, ay teka, nagagalit ako, teka, ba't ako nag-aalala? Kapag mindful ka na ganon, nakaka-shift ka na, ay, hindi ko pananatilihin gano'n, So, sa halip na mag-worry ka, magpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Di ba? Yan yung yung karanasan ng mga na-aksidente. Lalo tigit si Brother Jerry, yung asawa ni Dr. MJ, di ba? Nagpapasalamat na siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nandun yung kanyang mindfulness. Nandun yung kanyang spiritual meditation. Lord, what is the message? What is your message? From this experience, anong message mo sa akin? At ang message ng Panginoon sa kanya is, huwag kang mag-alala. Merong resurrection, merong second coming. Makikita mo pa rin yung iyong mga mahal sa buhay. So from worry to worship.
hindi ka na mag-worry kung hindi magpapasalamat ka sa Panginoon. Yun yung mindfulness, sinasabi ka, it will develop you into a life of thankfulness. So, mindfulness and spiritual meditation help us live more anchored, peaceful, this is mental health, and God-centered lives, even in the middle of life's chaos. Ulitin ko, no? Yung mindfulness, yung spiritual meditation, if we become our practice, if we become our daily habit, it will help us live more anchored. Ibig sabihin talagang nakatatag ka, established, at peace, kahit na maraming bagyo ng pagsubok na dumarating, God-centered ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat nandoon nga, yun yung diniscuss ko sa inyo a while ago. So napakahalaga po, napakahalaga nitong mindfulness and spiritual meditation sa ating mental health. Napakahalaga nito sapagkat ito yung bubuo sa isip mo. Nandoon yon. At kapag automatic na yun kapag naging habit mo na, naging practice, hahanap-hanapin mo na yung spiritual meditation. So, in closing, let our prayer be, Lord, in the stillness, help me hear your voice. Teach me to be mindful of your presence and to walk in peace, purpose, and love. Ang ganda, Yun yung prayer natin. Because when we pray, yung mind natin, nandun kaagad sa Panginoon, connected kaagad siya sa divine. So let us pray, Lord, in the stillness, help me hear your voice, hear your message. Teach me to be mindful of not only my presence, of your presence. Para makalakad ako, Panginoon, ng may kapayapaan. Yung iyong purpose sa akin ay matupad. At yung pagmamahal sa puso ko manaig. Diba? Yung forgiveness nandoon. Yung joy nandoon. Ito yung mga benefits ng mindfulness and spiritual meditation. Dito ko muna tatapusin, At baka meron kayong mga katanungan. So, thank you so much for following through. Ibalik ko kay Sis Pam. Okay, so thank you so much. Wow, I have a lot of gleanings, no? And I love the closing statement of Dr. Irene, no? Na us being Christ-centered, God-centered, whenever or kung meron tayong problema, if we are problematic, if we are in chaos, no, just seek and reach out to Him, no? Disclaimer pala, there are so many different kinds of meditation, di ba, Dr. Irene? We have the mantra meditation, transcendental meditation, meditation. The meditation that Dr. Irene Gabin is talking about is when you have a deeper, closer, meaningful, prayerful relationship with the Lord. Right, Dr. Irene? Yeah, thank you for that. Maraming klase ng meditation pero yung spiritual meditation, yan talaga yung makakatulong sa atin ng napakahusay. Yes. Oh, napakaraming but it's already 8:52 and maybe yung may mga no, you don't have to say sorry. Talagang meron actually nag-comment dito and sabi niya si Ma'am Alin Marquez, ano na nga yung sabi ni Ma'am Alin Marquez ay sabi niya dito, ay si Chona Arellano, sabi niya, happy Sabbath po sa lahat, thanks sa mga naririnig ko, nakaka-release po ng bigat ng dibdib sa aking anxiety disorder na nagpapahirap sa akin. Amen. So, continue on listening, Ma'am Chona Arellano. To those of you who are listening right now and who have some questions, we will answer that tomorrow. Because tomorrow, Pam, ano ang ating topic tomorrow? Tomorrow, we will be with Doc Irene pa din po, loneliness and isolation. Actually, this is something to do also with what we are discussing right now. Kasi, di ba kanina, sabi nga ni Ma'am Ai, this is me time. Yes. Diba? How does it differ with loneliness? Yun ang sasagutin ni Ma'am Ai tomorrow. Diba? Ang ganda ng segue. Ganda ng connection. Yeah. Ganda ng connection. So, yeah.
Marami pa sana tayong mga katanungan, maraming Opo. But personally, as I listen, hindi na nga ako nakalabas sa aming activity because I really love listening Thank to you. Same Uh, here. and we will be listening more of her tomorrow, same time, Yes. 8 to 9, right here sa AWR 89.1. This is again your host, Lalaine Saron Alfanoso. Nagpapasalamat kay Dr. Irene Gabin at sa inyong lahat po. Bukas po muli. We would like to say hello and good evening to Julius, to Ma'am Cecilia Martinez, to Ma'am Chona Arellano, to Ma'am Glenda Dalisay, and to Eliza Daulo and also Aline Marquez. Thank you very much for watching. And we have also one YouTube na naglagay sa chat box, Erlinda Basilisco. Thank you very much for being with us. My name is Pam, and we'd like to thank you, and may God bless us all as we keep our spiritual life into the next level, listening to God's word and lifting Christ up, because we are all God's children. We need to follow what kind of behavior should a follower of Christ be. Happy Sabbath, everyone. Good evening, good night. Thank you, Ma'am I. See you again tomorrow. Thank you, Leo, Salamat. Andy, and Kyle. Bye. Good night, everyone. Thank you. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.